Magandang araw mga bata! Nagbabalik na naman tayo dito sa Teacher H. Alam kong excited na kayo dahil mayroon kayong bagong matututunan sa araw na to. Aaralin natin ang epekto at dulot ng mga materyal. Tara, samahan niyo akong aralin ang ating bagong aralin. Para sa ating kasanayang pampagkatuto sa araw na ito ang mabuti at masamang epekto o naidudulot ng mga materyal. Para naman sa ating layunin, ito ang natutukoy ang mga bagay o materyal na may mabuti at masamang epekto. Mga bata, bago natin formal na pasimulan ang ating aralin sa araw na to, katulad ng lagi nating ginagawa, tayo muna ay magbabalik-aral tungkol sa ating nakaraang aralin. Handa ka na ba? Tara, sagutan natin ito. Narito ang panuto para sa ating gawain sa balikan natin. Pag-aralan mo ang mga larawan sa ibaba o sa susunod na pahina. Kahunan ang mga bagay na nagbabago ang anyo kapag nainitan o nalamigan. Para sa unang larawan, ito ay isang kandila. Para naman sa pangalawang larawan, ito ay karot. Sa pangatlong larawan, ito ay tsokolate. Pang-apat, sorbetes. Pang-lima, mantikilya. At ang huling larawan ay ice drop. Gawin mo ng tahimik at maayos ang gawain ito. Magaling mga bata! Ngayong natapos na natin ang ating gawain sa balikan natin, tayo naman ay tumungo sa ating gawain sa unawain natin. Dito sa bahagi na ito ng module natin ay ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang mabuti o masamang epekto na naidudulot ng isang materyal. May mga bagay o materyal na kapaki-pakinabang at may mabuting epekto sa ating mga tao at gayon din sa ating kapaligiran. Meron din naman na hindi kapaki-pakinabang at nagdudulot naman ng masamang epekto sa ating kapaligiran. Alam mo ba, ang ilan sa mga kapaki-pakinabang na materyal at nagdudulot ng mabuting epekto sa tao at sa kapaligiran ay ang mga sumusunod. Ang kahoy, syempre kagamit-gamit ang kahoy dahil ginagawa natin ito na pangunahing kasangkapan para tayo makabuo o makagawa ng lapis, ng papel at iba pa. Gayun din naman ang tubig, mahalaga ang tubig dahil hindi tayo mabubuhay kung walang tubig. Gamot, kailangan natin kapag tayo ay may sakit. Malinis na hangin, syempre para tayo makahinga ng maayos at hindi tayo magkakasakit, at iba pa. Alam niyo ba na meron ding ilang materyal na may masamang naidudulot o epekto sa tao at sa kapaligiran natin kapag hindi wasto o hindi tama ang paggamit sa mga ito? Halimbawa na lamang ng mga materyal o bagay na nagdudulot ng masamang epekto sa ating mga tao at kapaligiran ay ang pesticides na ginagamit kapag pumupuksa tayo ng mga peste lalo na sa mga palayan. Insecticides din. Ang insecticide ay ginagamit natin kapag meron tayong mga nakikitang insekto na nakakapinsala sa atin. Liquefied petroleum gas o LPG. Kapag hindi wasto ang paggamit ng LPG, maaaring maging sanhi ito ng sunog, gasolina, posporo, at iba pa. Ang mga bagay na ito ay hindi dapat paglaruan sapagkat ito ay may panganib na dala. Kapag hindi tama ang paggamit ng mga material na ito ay maaaring makapaminsala. Ngayong alam mo na mayroong mga bagay o material na nagkakaroon ng mabuti at masamang epekto na naidudulot sa ating mga tao at kapaligiran, tayo'y dumako na sa ating gawain sa ilapat natin. Para sa ating panuto, lagyan ng X ang patlang kung ang material ay may masamang naidudulot o epekto sa tao at sa kapaligiran at kung hindi wasto ang paggamit nito.
Wala naman kayong ilalagay, sapat lang kung ito ay nagpapakita o nagsasabi ng tamang paggamit ng mga material o kaya naman nagdudulot sila ng mabuting epekto. Para sa unang bilang, gawin natin itong isang halimbawa. Ang larawan na ito ay nagpapakita ng isang bata na naliligo at nagsasabon, syempre. Ang material na ginamit niya dito ay tubig at sabon. Ang tubig at sabon ay meron bang mabuting epekto o masamang epekto sa atin? Tama! Ang tubig at sabon ay mayroong mabuting na idudulot sa ating mga tao. Kaya naman, hindi nyo to kailangang lagyan ng X. Sa ikalawang bilang hanggang ikalima, kayo naman ang magsasagot. Para sa larawan sa ikalawang bilang, ito ay nagpapakita ng pesticide. Isulat ang X kung ito ay nagtutulot ng masamang epekto sa kapaligiran at sa tao. Para sa ikatlong bilang, ang larawan ay nagpapakita ng insecticide. Isulat ang iyong sagot. Para sa ikaapat na bilang, ito ay nagpapakita ng gas o LPG, liquefied petroleum gas. At para sa huling bilang, ang larawan ay nagpapakita ng posporo. Ito ba ay may mabuting epekto o masama? Isulat ang iyong sagot. Ngayon naman, tayo ay dumako sa suriin natin. Narito ang panuto para sa unang gawain ng suriin natin. Tukuyin mo kung mabuti o masama ang epekto ng mga bagay o material sa loob ng kahon. Ilagay sa tamang kolum ang iyong sagot. Narito mga bata, sa loob ng kahon, ang mga bagay o material na igugrupo nyo kung ito ba ay mabuti ang epekto o masama ang epekto. Siyempre, kung ito ay mabuti ang epekto, naroon yung pagiging kapaki-pakinabang niya at hindi nakakapinsala kung wasto ang paggamit dito. Masama naman ang epekto kung kapaki-pakinabang siya ngunit nakakapinsala. Una, ang tubig. Saan kaya natin siya ilalagay? Mabuti o masamang epekto? Siyempre, siya ay nasa mabuti ang epekto dahil maraming kapaki-pakinabang na gamit ang tubig sa atin. Sumunod naman ay ang alcohol, sabon, asin, suka, Clorox, asukal, gasolina, mantika at shampoo. Isulat ang inyong mga sagot. Narito ang panuto para sa ikalawang gawain ng suriin natin. Magbibigay ka ng mga halimbawa ng mga mabuting na idudulot o epekto ng material at masamang epekto nito kapag hindi wastong ginamit. Isulat sa loob ng mga kahon ang iyong mga sagot. Para sa una, mabuting na idudulot o epekto ng material. Halimbawa na lamang mga bata ay ang gamot. Siyempre, ang mabuting epekto nito ay nakakatulong kung tayo ay may sakit. Ngayon, isa lamang yung halimbawa. Magbigay kayo ng sarili niyong sagot kung ano ang mabuting na idudulot o epekto ng material sa atin. Gayon din naman, magbibigay din kayo ng masamang na idudulot o epekto ng material. Isulat ang inyong mga sagot sa kahon. Ayan mga bata, tapos na tayo sa ating mga gawain sa suriin natin. Ngayon naman, tayo ay dadako sa gawain natin sa tayain natin. Alam kong handang-handa na kayong magsagot dahil naunawaan ninyo ang ating aralin. Tara, umpisahan na natin. Narito ang panuto para sa unang gawain sa tayain natin. Tingnan mo ang mga larawan sa ibaba. Lagyan ng check ang bagay na may mabuting epekto at X kung may masamang epekto. Isulat ang sagot sapat lang. Para sa unang bilang, tubig. Pangalawa, hand sanitizer. Pangatlo, pabango. Pang-apat, insecticide. At panglima, asido. Para naman sa panuto sa ikalawang gawain sa tayain natin,
Basahin mo ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang letrang T kung tama ang isinasaad nito at M naman kung mali. Para sa unang bilang, may ilang material na maaaring makapaminsala kapag hindi wasto ang paggamit dito. Tama o mali? Tandaan, kapag tama ang iyong sagot, isusulat mo lang ang letrang T. Kung mali naman ang iyong sagot, isusulat mo lang ang letrang M. Pangalawang bilang, ang liquefied petroleum gas or LPG ay halimbawa ng kapaki-pakinabang ngunit maaaring may masamang epekto kapag hindi ginamit ng wasto. Para sa ikatlong bilang, may mga material na kapaki-pakinabang at hindi nakakapaminsala sa tao at sa kapaligiran. Para sa ika-apat na bilang, ang insecticide o pamuksa ng insekto ay walang masamang epekto sa tao at kapaligiran. At para naman sa huling bilang, ang gasolina ay hindi kapaki-pakinabang at nakakapaminsala. Ngayon naman, sa ikatlong gawain ng tayain natin, narito ang panuto. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Bilugan mo ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, alin sa mga sumusunod na bagay ang mapanganib o may masamang epekto? A. Tubig, B. Papel, C. Toyo, D. Posporo. Para sa ikalawang bilang, alin sa mga sumusunod na bagay ang mapanganib o may masamang epekto ngunit nakakatulong sa paglilinis ng bahay? A. Suka, B. Clorox, C. Gatas, D. Walis. At para naman sa ikatlong bilang, ang liquefied petroleum gas o LPG ay kapaki-pakinabang, ngunit ito ay may masamang epekto o mapaminsala. Saan kaya ito ginagamit? A. Ito ay ginagamit sa paghuhugas ng plato. B. Ito ay ginagamit sa pagluluto. C. Ito ay ginagamit sa paglilinis ng bahay. O D. Ito ay ginagamit sa pandilig ng mga halaman. Para naman sa ika-apat na bilang, ang mga sumusunod na bagay ay kapaki-pakinabang at hindi mapaminsala, maliban sa isa. A. Shampoo, B. Sabon, C. Muriatic acid, D. Pabango. Para naman sa ikalimang bilang, alin sa mga sumusunod na bagay ang kapaki-pakinabang ngunit may masamang epekto kung hindi wasto ang paggamit? 1. Alcohol, 2. Sabon, 3. Shampoo, 4. Clorox. A. 1, B. 1 at 2, C. 3 at 4, D. 1, 2, 3 at 4. Ayan mga bata, nasagutan mo na ang ating mga gawain sa tayain natin. Kaya tayo ay dadako na sa huling bahagi ng ating aralin o module sa araw na to, ang likhain natin. Ano kayang nilikhain natin ngayon? Narito ang panuto para sa likhain natin. Guguhit ka ng 5 bagay na makikita sa loob ng bahay na kapaki-pakinabang ngunit maaaring makasama kapag hindi wastong ginamit. Tandaan, 5 bagay ang iyong iguguhit. Magkakaroon ka ng 5 puntos kung ito ay magagawa mo.